Ito na naman ang ganap namin kinabukasan. Tanghali na nga kaming nagising sa mga oras na to. Hindi na nga ako nakapag-video ng aming almusal dahil nga for the busy ang mga person. Ang dami ko kasing ginawa ng mga araw na to. Galing nga pala ng bye-bye si Father. Pagbalik niya nga dito sa bundok ay may dala ng isda, may kape at asukal. May ulam na ang mga mimi. Sinamahan pa nga ni Father ng malunggay kaya naman kompleto na. Pagluto na lang ang kulang, parang ikaw nagkulang sa jowa mo. Charis! Buti na lang sakto at paluto na nga itong sinaing ko. Nainin ko na muna saglit bago ako nagpakulo ng tubig para sa kape namin. Ang sarap sa pakiramdam pag ganito ang view mo habang nagkakapis. At si Farden naman ay busy sa paghahanap kung nasaan na daw yung mga itak niya. Pinagdadala pala ng mga trabahante kaya ni isa ay wala kami magamit, may natira pero ang puro. Medyo matigas kasi ang nabiling isda ni Father. Isdang bato nga kung tawagin dito sa amin. Sinamantala ko na nga habang walang toyo ang dalawang to. Inutusan ko nga na himayin na muna nila yung malunggay habang nagpapakulo ako ng mainit na tubig. At si Father naman ay naghihiwa nga ng isda para nga mahugasan ko na. Malapit na nga kumulo itong pinakulo kong mainit na tubig ay itong dalawa ay hindi pa rin tapos. Kaya naman napagdesisyonan kong tulungan na lang. So, wala pa naman akong ginagawa. O diba nung ako na naghimay ay napakabilis, parang dinaanan lang ng bagyo. Charis. Hindi ko na masyadong tinatanggalan kasi nga vitamins nga daw yun para naman tumibay ang mga tuhod natin, lalo na ang father ko medyo tumatanda na. Sabi niya nga lagi ko daw siya pinapatanda, paano pa daw siya makapag-asawa. Ay nako po, ay sabi nga namin wala namang problema sa amin kung siya pa mag-aasawa uli, basta ang mahalaga at importante, Charis, na yung forever niyang makakasama na hindi na siya iiwan, yung sasamahan siya sa hirap at ginhawa naman. Kahit na nga matanda na yan tatay namin ay pumapag-ibig pa yan. At wag naman ma-inlove sa kasing idaran lang ng mga anak niya tulad namin. Sabi nga namin sa kanya, hanapin niya ay kasing idaran niya para naman sila ang forever. Sana all may forever. Anyways, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Nagpakulo na nga din ako ng mainit na tubig para nga sa sinabawang isda. Naglagay nga lang ako dyan ng bawang dahil nga nakalimutan talaga namin bumili ng sibuyas, kaya naman no choice. Niready ko na nga itong malunggay tsaka yung isda. Ito na nga pala yung sinaing kong kanin at naluto na nga. Nang kumulo na nga itong mainit na tubig para sa aming kape ay nagtimpla na nga ako. Sakto nga na kumain si Father para nga may sabaw siyang mahigo. Bali nga wala talaga kaming dalang pitsil ngayon kaya naman dito ko na tinimpla sa takore. Para pag hindi naubos ay iinitin na lang. Medyo mainit na nga to sa mga pwesto namin. Kaya naman kung makikita nyo ang itsura ko, dinaig pa ngang nakakain ng 1 dosinang kamyas. Una ko na nga binigyan si Father ng kape. Gutom na nga daw siya. Para nga mainitan na muna ang sikmura ni Father. Akalain nyo mga kabadiday, isang barangay kaming nagkakape. Dahil nga hindi pa nga naluto ang sinabawang isda kaya naman kung makikita nyo nga ay walang ulam si Father, kape na muna ang kanyang inulam. Kumulo na nga itong mainit na tubig para sa sinabawan na isda. Kaya naman nilagay ko na nga itong isda. After 5 minutes ay kumulo na nga rin dahil nga mabilis ang apoy dahil nga kahoy ang gamit namin ngayon. Sininod ko nga ang malunggay at hinalo-halo ko. At bago ko nga tinakpan ay nilagyan ko na muna ng asin. Sinabay ko na nga rin itong bitsin para mas malasa. Pinakuloan ko lang saglit. After 5 minutes ito na nga at naluto na. Ready na nga ang sinabawang isda. At saktong-sakto nga ay dumating na rin maya-maya sila jowa at si Kadudong kaya naman hinainan ko na para nga makakain na sila at mukhang gutom na. Pinigaan ko nga ng sili ang bawat mangkok para mas masarap ang higop, maanghang-anghang. Hindi na nga nakatiis si Kadudong ay sumubo na. At nagsandok na nga rin ako ng para sa akin. Titikman ko nga kung masarap nga tong luto ko. Kain po tayo. Yun lang muna.